Ito ulit yung sabi ni Raymond Matthew, siya kasi yung sinagot natin nung nakaraan. Sabi niya, "Thank you po. Di ko alam ba't tinatamad ako magbasa ng Bible pero mag-pray ako na i-guide ako ng Holy Spirit na bigyan ako ng wisdom at maintindihan pati ang mga malalalim na salita sa Bible." Unahin na natin pag-usapan yung sinabi niya dito na tinatamad daw siya magbasa ng Bible. Alam niyo ba guys, na gawayan ng kaaway. Gawayan ng kaaway na sabihin sa atin na sa atin, itanim sa utak natin, itanim sa subconscious mind natin na tinatamad tayo magbasa ng Bible na hindi yan maganda, na wala ka rin namang matututunan dyan, wala rin namang magiging return yan sa'yo, wala rin namang magiging effect yan sa'yo. Kaya naman ganyan yung magiging resulta guys, tatamarin nga tayo. Kaya naman kahit tinatamad tayo, di ba? Pero may kagustuhan pa rin tayo magbasa ng Bible sa puso natin. Kaya naman magiging way natin dun is gumawa na lang ng mga shortcuts. Katulad ng pagbabasa ng mga Bible verse sa mga social media, ganyan. Mas madali nga yun, di ba? Mas madaling access nga yun. Pero ayun na lang yung magiging way natin para punan nga yung kagustuhan ng puso natin. Pero katulad nga ng sinabi ko sa naunang video, mas maganda pa rin kapag binasa talaga natin yung Bible. Kapag binasa talaga natin yung buong chapter. Kapag binasa talaga natin yung buong John o kaya buong Mark, ganyan. O kaya naman, mas maganda talaga kapag binasa natin buong Bible na talaga, buong libro na talaga. Kaya naman huwag niyong hayaang lokohin kayo ng kaaway. Huwag niyong hayaang i-deceive kayo ng demonyo. Magdasal lang lagi kayo at humingi kayo ng tulong sa Diyos sa Espiritu Santo na bigyan kayo ng lakas, bigyan kayo ng energy, bigyan kayo ng knowledge. Katulad nga ng sinabi ni Raymond Matthew dun sa huling part nung comment niya na mag-pray ako na i-guide ako ng Holy Spirit na bigyan ako ng wisdom. Yun, tama yun. At maintindihan pati yung mga malalalim na salita sa Bible. Kaya naman guys, ituloy nyo lang. Kahit hindi nyo naiintindihan ngayon, maiintindihan nyo rin yung susunod. God's perfect timing nga, di ba? At aplikado nga rin yung salitang yan sa pagbabasa ng Biblia. Yun lang guys. Follow for more and God bless.